Una sa lahat ay nais ko pong pasalamatan ang ating Panginoong Hesukristo na siyang laging nagpapala at nag-iingat po sa atin. Pinapasalamatan ko rin ang ilang mga kapatid sa ibayong dagat na laging sumusubaybay sa atin. Maraming salamat po. Lalong-lalo na sa mga kapatid po natin dito sa Molino Church of Christ na siyang laging nananalangin sa atin at tumutulong sa likod ng online worship program. Maraming salamat po at pagpalain po kayo ng ating Panginoong Hesukristo. Mga kaibigan, isa sa pinakamalaking kalaban sa buhay ay ang ating sariling isip mismo. Lalo na kung pananatilihin natin ang mga negatibong pag-iisip sa ating buhay. Katulad ng, hindi ko na kaya, hirap na ako, napakasama ko, kasalanan ko, mahina ako, walang nagmamahal sa akin, ayaw ko na, suko na ako. Habang patuloy nating iniisip ang mga ito, nabubuo din sa ating buhay ang takot, lungkot, ang awa sa sarili, at tuluyan tayong nawawalan ng pag-asa, mga kaibigan. At bago po natin ipagpatuloy ang ating pag-aaral sa umagang ito, ay samahan ninyong pumuli ako sa ating panalangin sa ating Panginoon. Salamat muli, Panginoon, at muli ay nakatawid po kami sa isang linggong nagdaan, Panginoon. At narito po kami muli upang magsama-sama na mag-aral ng iyong salita upang purihin ka, Panginoon, sambahin ka sa iyong pangalan. O Lord, turuan mo kami sa iyong mga salita at pagpalain sa mga sandaling ito. Sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Sa aming probinsya, noong kami mga bata pa, maraming mga kwentong katatakutan tulad ng multo. At may mga puno na ayaw naming daanan dahil sa ang nasa isip namin ay may multo sa lugar na yon, ayon sa kwento. Hindi lamang yan ang ipis, mga kapatid. Pag mayroong kang nakita, ay natataranta po tayo at naghahanap po tayo ng panghampas upang patayin, di ba? Kasi ang nasa isip natin ay marumi ito. The more na maraming pumapasok sa isip natin na katatakutan, mga negatibo, the more din na naapektuhan ang ating pag-iisip, naapektuhan ang ating ugali, ang ating pananaw sa ating sarili. Napaparalisa tayo. Hindi tayo nagiging produktibo sa ating buhay. Gayon din ang ating buhay espiritual bilang mga Kristiyano ay naapektuhan din sa mga negatibong pag-iisip. Madali tayong manghina, umatisod sa mga nakikita natin, o maling impormasyon na hindi maganda. Kaya, nakapagpapasya tayo ng hindi ring maganda. Naalala pa ba ninyo ang kwento sa Matthew chapter 14, verse 24 hanggang 33, tungkol sa paglalakad ni Jesus sa ibabaw ng tubig? Basahin po natin at ganito po ang ating mababasa. Samantala, nasa laot na noon ang bangka at sinasalpok ng mga alon sapagkat pasalungat sa hangin. At nang madaling araw na sumunod sa kanila si Jesus na naglalakad sa ibabaw ng tubig. Kinilabutan sa takot ang mga alagad nang makita nilang may lumalakad sa ibabaw ng tubig. Multo, sigaw nila. Ngunit agad siyang nagsalita at sinabi sa kanila, huwag kayong matakot. Si Jesus ito. At nagsalita si Pedro, Panginoon, kung talagang kayo iyan, papariyanin ninyo ako sa ibabaw ng tubig. Sumagot siya, halika.
Kaya't lumunsad si Pedro sa bangka at lumakad sa ibabaw ng tubig palapit kay Jesus. Ngunit nang mapansin niya ang hangin, siya'y natakot at nagsimulang lumubog. "Sagipin ninyo ako, Panginoon," sigaw niya. Agad siyang inabot ni Jesus. "Napakaliit ng iyong pananalig," sabi niya kay Pedro. "Bakit ka nag-alinlangan?" Pagkasakay nila sa bangka, tumigil ang hangin. At sinamba siya ng mga nasa bangka. "Tunay na kayo ang anak ng Diyos," ang sabi po nila. Mapapansin po natin, mga kaibigan, una, kinalibutan o kinilabutan sila sa takot noong may nakita silang lumalakad sa tubig, na ang nasa isip nila ay multo. At nung nagsalita agad siya, "Huwag kayong matakot, si Jesus ito." At ito po ang nangyari. Nang malaman nila na si Jesus iyon, ay nawala ang kanilang takot. At nagsalita si Pedro, "Kung ikaw yan, papariyanin ninyo ako sa tubig." At ang sabi niya, "Halika." At nakalakad si Pedro sa tubig. Ngunit noong mapansin niya ang malakas na hangin, siya'y muling natakot at unti-unti itong lumubog. Tignan po natin, ang kanyang isip at ang kanyang pananalig ay na kay Jesus, di ba po? Ngunit noong nabaling ang kanyang isip sa malakas na hangin, ay napalitan ito ng takot at lumubog siya, mga kaibigan. Kailangan po nating palayain ang mga negatibo nating pag-iisip, mga kapatid. Palayain natin ng malayo. Paano ito, mga kapatid? Paano nating mapapagtagumpayan ang mga ito? Ang isip din ang magpapalaya sa ating mga negatibong pag-iisip. Ito ang simpleng pamamaraan upang mapalaya natin ang mga negatibong pag-iisip. Isip laban sa isip. Ito ang magwawasak at magpapalaya sa atin sa mga negatibong pag-iisip. Ano itong isip na dadaig nito? Una, isa-isip ang mga bagay na panlangit. Pangalawa, subukin ninyo kung ito'y sa Diyos. Pangatlo, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. At panghuli, pasakop tayo sa Diyos. Sa ikalawang Korinto, chapter 4, verse 4, ay ganito po ang ating mababasa. "Hindi sila sumasampalataya sapagkat ang kanilang isip ay binulag ng Diyos ng daigdig na ito. Sila'y binulag nito upang hindi nila makita ang liwanag ng mabuting balita tungkol sa kaningningan ni Kristo na siyang larawan ng Diyos." Bakit hindi nila makita ang liwanag at kaningningan ni Kristo? Sapagkat binulag tayo o binulag ang ating pag-iisip ng Diyos ng sanlibutan ito. Kaya, mga kaibigan, ano ang mga simpleng pamamaraan upang mapalaya natin ang mga negatibong pag-iisip? Katulad po na nabanggit ko, una ay matatagpuan po natin sa Colossians chapter 3 verse 2, at ganito po ang ating mababasa. "Isa-isip ninyo ang mga bagay na panlangit, hindi ang mga bagay na panlupa." Ano po ang unang gagawin po natin at simpleng pamamaraan upang mapalaya natin ang mga negatibong pag-iisip? Isa-isip natin ang mga bagay na panlangit, hindi po yung mga bagay na panlupa. At mga kapatid, dapat maging laman ng ating mga pag-iisip
ang mga bagay na karapat-dapat at kapuri-puri, mga bagay na totoo, mga bagay na marangal, matuwid, malinis, kaibig-ibig at kagalang-galang. Hindi lamang yan, kailangan po nating isagawa ang lahat ng ating mga natutunan o natutuhan, mga tinanggap, mga narinig, at mga nakita. Kung sa ganon o magkaganon, sa atin ang Diyos na nagbibigay ng kapayapaan. At ang pangalawang pamamaraan upang mapalaya natin ang mga negatibong pag-iisip ay mababasa po natin sa 1 John chapter 4 verse 1 hanggang 2. At ganito po ang ating mababasa. Mga minamahal, huwag ninyong paniwalaan agad ang bawat nagsasabing sumasa kanila ang Espiritu. Sa halip ay subukin muna ninyo upang malaman kung mula sa Diyos ang Espiritong sumasa kanila, sapagkat marami ng bulaang propeta ang lumitaw sa sanlibutan. Paano, mga kapatid? Huwag kayong umayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo at magbago ng isip upang mabatid ninyo ang kalooban ng Diyos. Kung ano ang mabuti, nakalulugod sa Kanya at talagang ganap. Anyone who acknowledges Jesus came in the flesh has the Spirit who comes from God. Anyone who denies Jesus came in the flesh has the Spirit who comes from the enemy of Christ. Mga kapatid, sa pananampalataya, tayo ay nasa Diyos. At kung tayo ay nasa Diyos, ibinigay niya sa atin ang kanyang Espiritu. At ang sabi ng banal na kasulatan, mga anak, kayo'y sa Diyos at pinagtagumpayan ninyo ang mga bulaang propeta, sapagkat ang Espiritong nasa inyo ay makapangyarihan kaysa Espiritong nasa sanlibutan. Ang mga nasa Diyos ay ipinagkaloob niya rin sa atin ang kanyang pag-ibig. At ganito ang sabi ng banal na kasulatan, there is no fear in love. Perfect love drives out all fear. Pinapawi ng pag-ibig ang lahat ng takot, sapagkat natitiyak kong ang kamatayan, ang buhay, ang mga anghel, ang mga pamunuan, ang mga bagay na kasalukuyan, ang mga bagay na darating, ang mga kapangyarihan, ang kataasan, ang kalaliman, o alinmang nilalang ay hindi makapaghihiwalay sa atin sa pag-ibig ng Diyos. Itong pag-ibig na ito na siyang ipinadaman niya sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus na ating Panginoon. At ang pangatlo, mga kapatid, upang mapaglabanan natin o mapalaya natin ang mga negatibong pag-iisip, ay matatagpuan po natin sa Efeso chapter 6 verse 11. At ganito po ang ating mababasa. Isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan ninyo ang mga lalang ng dyablo. Ano pong muli? Kailangan isuot natin ang baluting kaloob ng Diyos upang mapaglabanan natin ang mga lalang ng dyablo. Kailangang ibigkis natin ang katotohanan. Itakip sa dibdib natin ang pagkamatuwid at ilagay natin sa pangyapak natin ang mabuting balita. Ilagay natin ang ating kalasag, ang ating pananalig, ang helmet ng ating kaligtasan, at ang tabak na siyang salita ng Diyos. At gawin po natin ang lahat sa pamamagitan ng panalangin at pagsamo. At apang huli, mga kapatid, na pamamaraan at simpleng-simple na gagawin po natin upang mapagtagumpayan natin at mapalaya natin ang negatibong pag-iisip ay matatagpuan po natin sa aklat ni James chapter 4 verse 7. At ganito po ang ating mababasa.
Kaya nga pasakop kayo sa Diyos, labanan ninyo ang dyablo at lalayuan niya kayo. Ano po muli, mga kapatid? Kailangan pasakop tayo sa Diyos. Labanan natin ang dyablo. At ano po ang mangyayari? Lalayo siya sa atin. Ito ang mga simpleng pamamaraan upang mapagtagumpayan natin ang mga negatibong pag-iisip. Upang mapalaya natin ito ng malayong malayo. Una, isaisip ang mga bagay na panlangit. Pangalawa, subukin ninyo o subukin natin kung ito'y sa Diyos. Pangatlo, isuot ninyo ang baluting kaloob ng Diyos. At ang panghuli, kailangan tayong pasakop sa Diyos. Magandang umaga po at pagpalain po tayo ng ating Panginoon Jesucristo. Amen.